Kailangan mong humingi ng tawad sa akin kung may iligtas ko ang buhay ng matandang lalaki. Kung hindi, maaari mo akong ipakulong. Nababaliw ka ba? Umalis ka na rito. Tama na, Mr. Chin. Pakiusap, umalis ka na ngayon. Sige, aalis na ako. Pero masasabi ko sa iyo, pagsisisihan mo ito, ginagawa mo lang ang sarili mong tanga. Masaya ka na ba ngayon? Magmadali ka nang umuwi, huwag kang magpakita pa ng kahihiyan. Dito, Bib, ano bang nangyayari sa aking ama? Bakit ang baba ng kanyang mga vital signs? Bib, ito, magmadali, kunin mo ang pacemaker. Tik, wala na akong magagawa. Ikinalulungkot ko ang iyong pagkawala. Maayos naman siya kanina. Bakit bigla na lang naging ganito? Ama, hindi ako nag-alaga ng mabuti sa iyo at hindi ako naglaan ng sapat na oras para sa iyo. Umalis ka sa daan. Ang pasyente ay maaari pang mailigtas. Ikaw, whoosh, hilahin mo. 10 taon na ang nakalipas. Isang immortal ang nagturo sa akin ng mga teknik at kaalaman sa medisina. Ano ba ang nakikita ko? Ang binatang ito ay tila naglalabas ng maraming enerhiya, kahit hindi ako makapagsalita ng 10 taon. Dahil dito, kung magagamit ko ito, ngayon para iligtas ang isang buhay, 10 taon ng pagtitiis, ay sulit na sulit. Ubo, ama, tiyo, feel mabuti na lang, sakto lang. Ito, paano mo nagawa iyon? Ama, gumising ka na rin sa wakas. Tiyo, muntik mo na akong patayin sa takot. Phew, pinag-alala kita. Mr. Chin. Mr. Chin, hindi ako tao ng malaking kapangyarihan. Ginanito kita, pero nagawang. Mayor Leo, huwag kang mag-alala. Halos matatag na ang kalagayan ng matanda, magiging maayos na siya. Mr. Chin, pasensya na sa nangyari ngayon. Pakibigay naman ang iyong numero ng bangko. Isisend ko sa iyo ang kalahating milyong yuan. Ayon sa pangako, isisend ko sa iyo ang numero ng aking bangko mamaya. Ang ganda, Dr. Chin. Sadyang nagkataon lang iyon. Hindi ka nauulit ng ganoon. Ang impresyon niya sa akin, gaano kasama iyon? Mapang-iping hayop, ang sweet kong anak, natakot ka ba sa nangyari? Ngayon, ikaw ay nagpatay sa akin sa takot. Nanay, ayos lang. Tapos na iyon ngayon. Bakit ka lang nakatayo rito? Linisin muna ang bahay ngayon. Nanay, medyo pagod ako. Kaya matutulog na ako. Sige, Qingyin, tapos na ako sa lahat ng gawain. Phew, siya ay nag-yoga. Narinig ko kay Ziten na isa kang manyok ngayon. Kaninang umaga, pagkatapos kong sunduin siya, nang nagbibihis ako sa aking kwarto, nakalimutan kong i-lock ang pinto. Binuksan ng dalaga ang pinto at nakita ako. Iyon lang, shizd. Alam ko naman ang ugali ni Ziten. Naniniwala ako na hindi ka maglalakas loob na mambasto sa kanya. At mula ngayon, huwag kang maging masyadong aggressive, maswerte ka lang naligtas ka ngayon. Oo nga pala, may family dinner. Bukas, dapat kang pumunta rin. Family dinner. Sige, feel sobrang pagod. Kang tuldok. Pero ngayon, salamat, Qingyin. Sinabi lang niya, salamat, sa akin. Royal Hotel. Nandito na ang lahat. Nako, nandito ang pamangkin ko. Hello Bayaw. Hello Tiyahin. Halina. Ito ang unang pagtitipon ng pamilya Chu ngayong taon. Lahat upo na. Ang damit ng matandang ito ay napaka-elegante. Tiyak na susubukan niyang gumawa ng mga maruruming pagsasagawa sa akin muli. Hui Qingyin, kailan magkakaroon ng anak? Chu Guichen. Chu Hanying. Nakakatandang kapatid. Tiyahin, hindi pa kami handa. Kaya hindi kami nagmamadali na magkaanak. Dapat ay magkaanak ka habang bata ka pa. Huwag mong hayaang mag-alala ang iyong mga magulang. Salamat sa iyong paalala, Tiyahin. Hehe, buti na lang, hindi ako nag-aalala kay Cheng Wen. Hindi tulad ng ibang tao na hinahayaang alagaan sila ng kanilang mga asawa. Cheng Wen, manugang ni Chu Guichen. Nanay, pinupuri mo ako ng sobra, pero tama iyon. Ang aking Cheng Wen ay may opisyal na trabaho, hindi tulad ng ibang tao.
Nakakaawa. Talaga. Hugh. Ate, ang iyong manugang ay hindi karaniwang tao. Chuchu. Ho 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 ho. Ubo. Tito, mayroon akong maliit na regalo para sa iyo sa unang pagtitipon ng ating pamilya. Pakisama mo na. Oh, halika na, bakit ka ganyan ka magalang? Hahaha, si Cheng Wen ay napakabait. Ito ay porselanang asul at puti. Tama iyon. Alam kong gusto ni Tito ang porselana, kaya binayaran ko ito ng 300,000. Binili ko ito porselanang asul at puti mula sa dinastiyang Yuan. Para sa iyo, sana magustuhan mo ito. 300,000. Ang asul at puting mangkok ng dinastiyang Yuan. Ang masamang aura ay napakalakas, sigurado akong ito ay isang replika. Ninakaw ito mula sa isang libingan kung saan sumipsip ito ng enerhiyang yin. Ang mangkok na ito ay hindi lamang pekeng, kundi ito rin ay isang kakilakilabot na sumpa. Oh, ang bait naman ni Cheng Sen mas mahigit. Wow! Isang kayamanan na nagkakahalaga ng 300,000. Eksakto, ang masamang aura na ito. Ubo. Ang bayaw ko ay dapat na naghahanda ng isang regalo. Nais kong malaman kung ano iyon. Oh, kasalanan ko, nakalimutan kong ikaw ay isang mahirap na lalaki na umaasa sa kanyang asawa para mabuhay. Kaya wala kang gaanong pera. Tungkol sa akin, magiging taas na ako sa section chief ngayon. Ang departamento natin ay nangangailangan ng isang collector ng basura, hindi ito gaanong binabayaran, pero makakatanggap siya ng 1,000 kada buwan. Bakit hindi mo subukan? Haha. Cheng Wen. Ano man ang mangyari, si Chinli ay miyembro pa rin ng ating pamilya. Hindi pa ikaw ang dapat na kausapin siya ng ganyan, tama ba? Haha, oo. Pero naaawa ako sa iyong asawa na hindi man lang makabili ng regalo. Sa kailangan kong umalis, nang mabilis ngayon at hindi ako nakapagdala ng regalo, pero ikaw, hindi ka ba pipi? Paano ka nakakapagsalita? Asawa ni Cheng Wen. Kalimutan mo na, hindi ka man lang makakapagdala ng regalo. Talo ka lang. Kahit kaya mong magsalita, pero kahit ano pa man ang makuha ko, mas mahalaga pa ito kaysa sa pekeng mangkok na regalo ng iyong asawa. Ano, Chinli? Ano ang ibig mong sabihin? Ginastos ko ang 300,000 para makuha ito. Ikaw na hayop, hindi ka man lang makakabili ng regalo, pero hindi mo masisisi ang asawa ng anak ko. Kahit gaano karami ang iyong ginastos dito. Peking pa rin ito. Ikaw, nagsisinungaling ka. Talo ka. Paano mo nasabi na peking ang regalo ko? Bang! Nakita ba niya? Ito. Imposible. Sinabi ng nagtitinda na walang makakakilala nito. Sige, ipapakita ko ito sa iyo ngayon. Chinli, ikaw manahimik ka. Chu Qingyin, ang iyong asawa ay walang magandang asal. Naiinggit lang siya kay Cheng Wen at isinisi niya siya ng walang dahilan. Chinli, huwag kang maging bastos. Si Cheng Wen ay ating bayaw. Bayaw, ang mangkok na regalo ng iyong bayaw ay hindi lang basta replika. Kahit peke man ito ay tanda ng pagpapahalaga ng ating bayaw. At ngayon ay piging ng pamilya Chu. Clank, Wu, Fang Mao, peke. Ano kaya iyon? Pwede ko bang makita? Mayor Liu. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ko inaasahan na pupunta ka rito mismo. Ang swerte naman. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito, Mr. Chin. Maraming salamat sa ginawa mo kahapon. Hindi mo kailangang gawin iyon. Mayor Liu, si Chinli ay pipi lamang na basura, tiyak na mali ang tao na iyong nakita. Ano? Basura? Sino ka ba? Ha? Ako, si Cheng Wen. Ang bagong hinirang na pinuno ng seksyon. Mr. Chin, mayroon ka bang problema? Kay Cheng Wen. Oh, wala. Siya ang aking bayaw, at pinag-uusapan lang namin kung peke ba o hindi ang sinaunang bagay. Sinauna, ito asul at puting mangkok na porselana. Elder Wu. Eksperto ka sa mga sinaunang bagay. Halika, at tingnan mo. Haha, hindi na ako nakagawa ng maraming pagsusuri ngayon, pero ang asul at puti ay dati kong espesyalidad. Tinitingnan ng kulay. Mukhang dinastiyang Yuan, Q. Sigurado ako, marami akong ginastos dito. Mukhang si Chin ay mali ako tungkol dito. Sa tingin mo ba ay orihinal din ito? O, pinagdududahan mo ba ako? Kaya sa tingin mo ay peke ito? Hindi ba? Hahaha, alam ko na, kung bakit pinuri ka ni Mayor Liu ng sobra. Bam! Bam! Tama iyon, peke ito. Mula sa malayo, ang asul.
At puting mangkok ay mukhang totoo. Pero kapag tiningnan mo ng mabuti, makikita mo ang mga senyales ng isang pekeng. Ang disenyo ay sopistikado pero kulang ito sa kagandahan ng orihinal. Ito ay talagang isang mataas na kalidad na peking mangkok. At ang peking mangkok na ito ay inilagay sa libingan kasama ang patay na katawan ng ilang sandali. Sumpa din ito. Punasan mo ang iyong mga kamay ng mabilis. Ikaw, Cheng Wen. Paano mo nagawang iregalo ang ganyang bagay? Hindi ko alam. Hindi ko talaga. Alam iyon. Magandang pagkagaya pero makikilala mo. Ibig sabihin ay mayroon kang magandang paningin. Uminom tayo ng alak mamaya. Catch. Sige. Si Mr. Chin ay aking iginagalang na panauhin para sabihin sa iyo ang totoo. Sasabihan lang kita na makipagkita sa akin, kaya makapag-uusap tayo. Kumain muna kayo. Babalik ako kapag natapos ko na ang aking pulong. Oo. Oh, Han Ying, ang iyong manugang ay napakalapit sa mayor. Mas magaling siya kaysa sa aking Cheng Wen. Oh, hindi. Ayaw naming pag-usapan. Iyon dahil sa takot na masira ang relasyon sa pagitan ng ating mga pamilya. Pero hindi namin inaasahan na si Mayor Liu ay magpasyang pumunta sa ating pintuan. Ha 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 ha. Ho ho. Mayor Liu, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo. Para sabihin ang totoo, ang aking ama na iyong ginamo dati ay nagsimulang magkasakit muli pagkatapos niyang makauwi sa aking bahay, at sa mga nakaraang buwan, maging ang aking asawa at mga anak at ako ay nagsimulang magkasakit pero nang pumunta ako sa ospital, wala namang nakita. Nakaraang 2 buwan. Pwede ko bang suriin ang iyong pulso? Tulad ng inaasahan ko. Aba, kaya ano ito? Mr. Chin, Mayor Liu, huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng hapunan ay pupunta ako sa iyong bahay at aayos ang lahat ng bagay. Magiging mabuti iyon. Hihintayin kita sa bahay, Mr. Chin. Chin. Chin Lee? Ikaw hayop, ipinagmamalaki ka ng iyong ama. Sige na kayo, lalabas na ako. Oh, sige. Mabuting bata. Kahit ano. Ring. Ang ruta ay minarkahan na para sa bahay ni Mayor Liu. Kumanan sa harap mo. Oh, Chin Lee, magkikita tayo muli. Ngayon ay ipapadala kita sa impyerno. Dumiretso ng 50 metro. Abangan ang susunod na kabanata.